Opo. Di ako sure kung magtatagalog po ako or mag-iilonggo. Kay Ilonggo, gid ko Pearl Estrada. So, try natin na magtagalog. Meron ditong website na most, diba? Utod-utod, di dyan nga ako niya-isip kong magtagalog. Most, nag-most ko man. Halos lahat ng Japanese dito is apartment, diba? Kasi maliit yung Japan na country. So, example, pag may gusto kayo magrenta ng apartment, meron din silang discount pag meron nag-suicide na apartment. Madami kasi nagsusuicide dito. Tapos pag gusto nyo makatira doon, may discount talaga, as in super mura. Para makastay kayo doon, after nung stay nyo doon is mawawala yung parang title na Jikobuken. Meaning nun is may nangyari na apartment. Madami dito, sa likod ng mismo apartment namin or sa harap ng namin, may nakita daw bangkay. Pag doon yung bahay namin, mura yung yung upa namin is mura. May movie dito sa Japan na Jikobuken. Yung parang ghost hunter is magstay doon sa apartment na yon. Tapos ma-experience nyo guys, kasi super lakas ng mga ng spirit dito. Feeling nila nabubuhay sila. Gusto din akong i-share. Pag ayaw nyo ng medyo creepy, skip nyo na. Kag hindi nyo wag nyo akong i-report kasi gusto ko lang sabihin. Mostly dito na namamatay is matatanda. And boys, more on males. Namamatay sila ng walang nakakaalam. Super parang na lang sila sa higaan nila or nakaano na lang sila. Kung saan sila namamatay doon na. Mabaho lang. Hindi yan inaano ng mga Japanese. Kasi, 'di ba, hindi sila masyado family oriented. Pagkatapos mas cheat, manoloko kasi yung Japanese. Kaya more on male yung wala ng wife, tapos namamatay sila na mag-isa. Yun yung pinakamadaming case dito sa Japan. Tapos 'di ba gusto ng owner ng apartment kailangan kasi sabihin yung apartment na irerenta mo is may nangyari. Bibigyan ka ng mura, 'di ba? Murang price. Tapos kailangan mo magstay doon ng 1 year. Yun yung kailangan, 'di ba? Kasi pag may nagstay na doon sa apartment na yun ng 1 year, mawawala yung title. Happy yun sa landowner, sa room owner, sa apartment owner. Madaming ganon dito guys. Sa likod lang namin meron. Madaming dito nagsusuicide din na teenager. Mostly girls kasi yung point naman nila is hindi kasi loyal mga boys, tapos ulol na ulol pa sila sa boys. Tapos gusto nila mamatay. Nag-suicide sila, namatay na sila. Yun, madaming dito ganon. Ako din, nung nagstay ako dito sa Japan, parang gusto ko din ayoko, pero parang mabigat kasi sa pakiramdam pag nagstay ka dito. Super, pero ang liit lang ng problema ko. Ayokong sabihin, pero meron akong time na ganon. Di ko alam meron bang spirit dito sa amin, pero minsan ganon yung feeling ko. Kasi super stress kasi dito sa Japan, as in wala kang super work na lang kayo ng work. Tapos pag muna guys, ayoko na mag-overshare kasi
may inspire tapaka mo. Wag na kayong pumunta dito sa Japan kasi mabibigatan lang kayo sa problema dito. Maliit na yung yen dito, gusto ko nang umalis dito. Yun lang guys, madami nagsusuicide dito talaga. Wag kayong mag-suicide kasi wala silang sila dito Diba dati may kulto dito sila? Yung kulto na yon, may project, may bumomba sila sa subway. Sa subway, nilagay sila ng bomba. Tapos madaming namatay sa kulto, sa isang kulto na yon. Madaming namatay, madami na pinsala. Kaya ayaw na nila ng mga religion, kulto. Ayaw nila ng mga Catholic dito kasi parang piki daw sa kanila. Pero respect lang natin sila guys kasi madami naman namatay dahil sa religion. Kaya walang religion dito. Walang parang motivation, walang inspirational message dito. As in work lang sila nga work. Yun yung pinakamahirap. Madaming dito ng salaryman, yung natutulong lang sila sa daan kasi lasing. As in kasi kailangan nilang magkipag-inuman sa boss nila kasi yung mga Japanese dito, position by position sila Oo. Kaya kailangan nila mag-upgrade ng position. Kailangan nila makisama sa boss nila. Palagi naman sila ganon. Kaya mga train station, madaming hangover talaga. Or namamatay kasi super napapagod na sila. Kasi 'di ba ewan ko, basta gusto nila mag-work. May kikilala din ako Japan, sabi ko, gusto mo ba sabi ko, gusto ko mag-vacation ng 1 month. Sabi niya, 1 month, ang tagal naman. Ikaw ba, ilang days ka ba mag-vacation? Sabi niya, 3 days. 3 days na yun, tulog ko lang yun. Gigising lang ako ng gusto ko ng oras. Ganun na yung tulog ko, ganun na yung day off ko. Tapos sabi niya, paano yan? Gusto mo 1 week? Hindi, ayaw niya kasi matagal daw. Napapagod daw siya kasi walang trabaho. Gusto ko nga walang trabaho pero pumupunta yung pera. Gusto kong madami nagsusuicide. Ayoko na. Super. Guys, ayoko magkwento kasi gumaganon palagi yung kwento ko, guys. Madaming kanto yung kwento ko. Basta yun na yun, madami nagsusuicide dito. As in, mostly ayoko na nga. Hindi na ako. Mostly nang suicide dito is student. Madaming nagsusuicide ng student. Diba? Super dami. Elementary. Madami na. High school. Medyo konti pa yung high school More on elementary dito. Pag meron nag-suicide na apartment, madami kasi nagsusuicide dito. I-stitch natin tong video na tinag sa akin at pinanood ko siya. Yung girl na nag-share ng kanyang experience ay nakatira siya sa Japan at nakakatuwa habang nagkikwento at ang pretty niya guys. Kung mapapanood nyo tong video na to at ine-explain niya yung about sa Japan, yung mga nag-suicide. Kasi may nagtanong sa kanya, in-explain niya ng maliwanag based sa kanyang, niya ma-deliver yung kanyang explanation. At nagtatagalog siya, nag-iilongga, at yun. Nakakatuwa siya panoorin. Yung sa nag-share sa akin ng video, so ito, ay meron din akong i-share sa inyo about my experience sa Japan. This year din po, namasyal po kami ng sister ko, okay, sa Japan po, sa Tokyo. Naglakad po kami doon sa airport. Na-sense ko na po talaga yung energy. Ibang-iba po yung energy ng Japan dito sa Pilipinas. Iniisip ko na baka dito lang to sa airport. Then, paglabas namin sa airport, habang bumabiyahe na po kami, tinitignan ko po yung paligid, okay? Dahil ganun po ako masyado po akong mapagmasid sa paligid. Talagang curious ako. Tinifeel ko po yung energy ng place. From airport, Tokyo Airport, papunta po dun sa Odaiba. Kasi dun po kami mag-i-stay. So, habang binabaybay po namin yung biyahe, first time ko po neto pumunta ng Japan guys. Pagdating namin sa Odaiba, mas
nag-level up yung energy. Pang iba talagang energy, guys. Nung time na yon, sumabay ako, okay? Bigla rin nang nag-shift yung energy, yung frequency ko. And then, sinesense ko talaga kung anong meron. At meron akong mga na-discover sa lugar na yon. At related to dun sa kinikwento nung girl na to. Okay? May mga ginagawa ko, guys, para talagang mas maramdaman ko sila. So, trinay ko siya, guys. Grabe. Totoo talaga. At yung mga kwento about sa Japan, doon ko napatunayan. At ilang araw po kami nagstay. Yung pag-stay namin doon, ginawa ko na lang din po siyang as normal. Okay? Ako na po yung nag-adjust. Since clairvoyant po ako, kumbaga kabisado ko na po yung energy ko. Okay po? At sa paglalakad namin, pamamasyal namin, isa din to sa napansin ko. So, papakita ko lang din po yung picture na naglalakad po ako. So, may napansin po ako habang namamasyal. Nakakita po ako ng uwak at sa palagay ko po, lagi po siyang nandyan sa lugar na yan. At hindi lang po isa, marami po yung mga uwak. Kahit po nung naglalakad na po kami sa may bridge dun sa Odaiba at mga place po doon, ang dami ko pong nakikita ng mga omen. Itong sharing na to ay hindi tayo nagbibigay ng ipapangamba. Kahit saang bansa naman po ay merong earthbound souls. Okay po? Kahit nga sa Pilipinas. Iba lang po talaga yung energy ng Japan. Na totoo yung sharing nung pretty girl na in-stitch ko dito. Okay? Pretty girl na lang ang itatawag natin sa kanya kasi napaka-pretty niya. Sabi niya doon sa video na meron daw dong apartment na mura lang daw ang upa. Kapag daw yung apartment na yon ay merong nangyari o kaya nag-suicide, yung nakatira. So, ganun ang nangyayari sa kanila. Okay, nano-normalize na talaga yung ganito. So, sabi niya rin sa video na yung religion daw doon is wala na. Yung mga tao ay hindi na rin nakakapagdasal dahil wala sa kanila yung religion. At napaka-emotional. Kaya nagno-normal na yung pagpapakamatay at nakakalungkot. Nakakalungkot yung ganitong bagay. Although, ibang lahi sila, syempre nandiyan yung concern natin. Nung time na nasa Japan ako, guys, bawat lugar na meron ako nasisense at meron ako nakikita. Okay, yung ginagawa ko, nagpipray ako. Kaya ang tagal-tagal ko talaga, lalong-lalo na kapag naglalakad ako, ang tagal-tagal kong lumakad. Kasi nagdarasal ako. Ganun yung ginagawa ko habang nasa Japan ako. Actually, guys, hindi siya nakakatakot, kundi nakakaawa. At yung mga ganitong bagay kapag nafe-feel mo, okay, nakikita mo, nararamdaman mo, yung emotion. May mga nagtatanong sa akin before na mag-share naman daw ako sa experience ko. At ito, nakakapag-share ako pa konti-konti. At talagang mapifeel mo yung energy ng lugar, ng bansa. Okay, ibang-iba dito sa Pilipinas. Actually, nung pagbalik ko nga dito sa Pilipinas, ibang-iba talaga. Ganun ako, guys, nag-i-experiment ako. Okay? Minsan sinusulat ko pa yan yung mga nararamdaman ko, mga nakikita ko. Sinusulat ko, gino-journal ko yung mga experience ko. Kung bakit mas lalong na-enhance yung clairvoyant ko dahil nga sa mga ganitong experimentation. Ang pagkakaiba lang talaga dito sa Pilipinas, Christian country tayo at mga madasali ng mga Pilipino. So, ayun po. Gusto mo talaga. Sabi niya, Ma'am, horror story po sa Japan, please. So, ang oras ngayon is 3:10. So, kukwentuhan ko kayo. Hindi ko alam kung horror story na ba to. Pero, one day, nasa CR ako. Tapos, kasi kapag naliligo ko, lagi ako may dalang cellphone. Ako yung singer sa CR, ever maliligo. Tapos, pinatugtog ko yung favorite ko na kanta, yung Mirai. Tapos, pinatugtog ko yung kanta ng Mirai. After nun, wala pa siya sa chorus. Hindi magko-chorus pa lang, biglang nag-next sa, sa next kanta. So, nagulat ako. Yung kanta na yun ay,
Basta, ganun yung, basta may paborito ko din yung kanta na nilipat. Tapos, wait lang. Tapos mga Mima, nagulat ako. Kasi, ba't nalipat? Eh, wala naman naglilipat. Mag-isa lang ako sa CR. Hindi naman din basa yung screen. So, means may nagpaparamdam. Pero, ano ko na lang siya. Hindi ko na pinansin. Pinabayaan ko na lang siya hanggang matapos ko yung kanta. Kasi matagal talaga ako maligo. Next day, mga 2 days after nun, nagpatugtog ulit ako. After nun, nagpatugtog ako. After 2 days, nagpatugtog ulit ako ng Mirai ulit. Tapos, next na song, nag-next ulit yung song ko. Ay, yung next yun ulit. Sister, doon na kinabahan. Siguro yung nagmumulto doon sa banyo namin dito is paborito yung kanta na pinapatugtog ko yun. Kaya, tapos yun, inano ko siya, kinausap ko lang siya. Ikaw, next mo yung kanta ko, paborito mo talaga yan. Ganun lang, kinausap ko lang siya. Pero, yun lang naman yung nararamdaman ko. Wala naman ako nararamdaman. Initin pag wala na sila. Tapos yun naman, nag-ano ako dito, parang malakas ako kay Lord. Wala talaga ako nararamdaman, di ako nakakita. Siguro sarado talaga yung eye bags. Yung third eye ko. Tapos, wala talaga ako. Ayun lang talaga yung experience ko. After, hindi naman ako natatakot. Nagtatagal pa nga ako sa banyo eh. Yung, basta matagal ako maligo. Share ko lang. Basta kapag may na-encounter dito ako na nakakatakot, i-share ko ulit sa inyo. Ako nga eh, hindi nga ako natakot na i-ginost niya ako. Good night! Grabe guys, grabe, kinikilibutan ako. Kakauwi ko lang galing office. Tapos, grabe, bukas na naman yung ilaw. Oh my gosh, naiiyak ako. Kasi kaninang umaga, pagising ko, alam ko talaga kagabi, tanda ko na pinatay ko yung ilaw dito sa pasilyo. Yung sa, oh my gosh, naiiyak ako. Ganito kasi ako pag natatakot, naiiyak. Tapos, i-check ko yun kasi nung isang araw, pagising ko, bukas na naman yung ilaw. Tapos ngayon, kagabi, kaninang umaga, pag bukas, check ko talaga yun kagabi, as in, di ako nagbibiro. Sarado yung ilaw lahat, walang bukas na ilaw. Tapos, paggising ko, kaninang umaga, pag open ko nitong pinto, ayan, bukas na naman yung ilaw. Tapos, ngayon naman, pagdating ko, bukas na naman siya. Kasi galing akong office, so umalis ako ng mga 8:30 AM. Tapos pagdating ko ngayon, I think, anong oras na? Check ko lang ha, kasi hindi ko ma-open yung, time. So, ayan, 7:59 na. Ngayong, oh my gosh, naiiyak ako. Grabe, kinikilabutan ako, guys. Tapos, pagbukas ko ng pinto, bukas yung ilaw. Kasi yung ilaw dito, tanda ko, ito, sinek ko to bago ko lumabas kaninang umaga. Tanda ko, sinarado ko yan. Kasi ito, pwedeng mabuksan dito sa pasilyo. Pwede rin mabuksan sa kwarto ko. So, pagdating ko kanina, pagbukas ko ng pinto, ito, kasi galing ako labas. Pagbukas ko, grabe. Bukas na naman yung ilaw. Ito siya. Patay. Ginabutan ako, guys. Pero grabe. I-check ko ulit Magbibideo ulit ako mamayang gabi. Ay, magbibideo ako mamayang umaga. Pagising ko. Tapos i-check ko ulit kung bukas siya. So, bibidyohan ko na tinurn off ko lahat ng ilaw. Pero lagi siya nagbubukas. Pangatlong beses na to, guys. Tapos bukas, pagbukas pa rin to, mag-ano na ako, magtawag dito. Magbe-bless. Tapos, pag bukas pa din, i-report ko na siya sa management kasi baka may sira lang or something. Pero grabe, guys, may naalala ako kasi parang nangyari na to, hindi lang ata 3 beses, other days ganto na nagbubukas yung ilaw. Kasi naalala ko, bumili nga pala ako ng lamesa at upuan dyan sa may Japan Surplus. Grabe, naiiyak ako, gagi.
Sa mga naghahanap ng part 2, eto na. So, balik kagabi, di ba, after ko ma-experience yon, chinat ko na yung family ko. Sabi ko, mama, ganito yung nangyari sa akin, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ng mama ko, mag-spray daw ako ng holy water. Buti na lang talaga, pinadalhan ako ni mama ko ng holy water. So, galing pa yun ng Padre Pio. So, for the spray talaga ako as in, inisprayan ko yung kusina, yung pasilyo, yung CR, lahat yung sulok-sulok, yung kama ko, yung ilalim ng kama, as in, lahat, cabinet, veranda. After kong mag-spray, nagsitaasan yung balahibo ko. Alam niyo yung butil-butil, grabe. Grabe iba yung pakiramdam ko nun. Basta alam mo yung parang nagpalayas ako ng masamang espiritu dito sa apartment ko, as in. Tapos, ayan, ko, wait lang. Binuksan ko lahat ng ilaw. Wait lang, nasabit ako. Ayan. So, binuksan ko yung ilaw dito sa kwarto ko. Pinatay ko yung ilaw dun sa kusina. And then, after nun, maya-maya, natulog na rin naman ako. And then, minake sure ko talaga na patay yung ilaw. And then, alam niyo yung suspense na pagising ko kasi kaninang umagang 6 AM, yung suspense na pagka-slide ko nung door. Wait lang, para ma-imagine nyo. Wait lang. Ito kasi yung door. Ayan. Tapos, pag binuksan mo yan, kusina na. Tapos, ito yung kama ko. Ayan. Alam niyo, pag upo ko dito, as in, alam niyo yung suspense na, as in, dahan-dahan ako nagbukas ng pinto. Tapos, buti na lang, wala ko nakitang ilaw. Kasi kung meron, talaga nga namang mapapatakbo ko nang wala sa oras. Basta guys, nakakatakot. As in, nasa sa atin na lang din kung maniniwala tayo sa mga multong-multong na yan. And more prayers, pero grabe nakakatakot. Wala ka bang kasama dyan? Actually, wala po akong kasama dito. And magto 2 weeks pa lang po ako nag-i-stay dito sa apartment. Ayan, ang dami po nagre-request ng part 3. So, ito na po. So, iparamdam ko rin po sa inyo yung feeling kapag nagbubukas ako ng pinto tuwing umaga. So, ayan, naglalakad na ako dyan papunta ng apartment ko galing office. So, ayan, binubuksan ko na yung pinto and failed ako sa unang attempt ko. Pero, ayan, medyo kinakabahan na ako dyan. And buti na lang talaga hindi bukas yung ilaw. And thankful na rin talaga ako kasi hindi na siya naulit. So, I think safe na ako. I'm safe. So, ayun, maraming salamat po sa inyong mga comments. May mga good comments, serious comments, funny comments, and also sa inyong mga advices and mga experience na shinare nyo sa akin. Yung iba, tsaka ako nababasahin kasi yung iba nakakatakot, ganon. And ayun, in-apply ko na rin yung mga advices katulad ng paglalagay ng asin sa bawat corner ng apartment. So, I think effective yon. And please lang guys, huwag na kayo mag-request ng part 4 kasi ayoko na rin talagang maulit yun. Tutuktuan ko na kayo. And ayun, let's pray for the best and ingat tayong lahat. So, story time again. This time, serious na naman. No joke, no kidding aside. So, talagang nangyari siya sa buhay ko. Charot, nagtagalog. Tagalog yan. Sige, katong mga Tagalog. Magbisaya, tagbalik. So, nahitabo ni siya 2018 katong last ko gipadala diri sa Japan para mag-support to project sa amo ang mother company. Charot! Gipadala yarn, bright yarn. Joke lang. So, no bashing please. Binuang raman good. So, gipadala mi adto mga 20 mi ka buok gipadala dinhi sa Japan para mag-support og project. So, katunga time kaming 20 is living in the same apartment but different units. So, each unit na siya separate na bathroom and toilet and then kitchen and of course your room. So, kompleto na each unit. And then, ikaw lang isa magpuyo. So, kato na time, every night, si mama, effort kaayo. Katul. Si mama, effort kaayo nga mag-video call every night. Kaya syempre, baguhay pa ko. Then, kahibaw siya nga wala ko ikasturya, ing ana. So, every night, good mi nag-video call ni mama kato nga time. And then, ang setup ana, usually, ang akong phone, ako rin ang ibutang sa akong table. And then, si mama, sige lang, nagmama-mama din ha. Niya ako po, habang nagaluto, or nagalimpyo, or mamiluog mga nilabhan, magsturya-sturya ra pod may. Pero ang phone, nakalapag lang na siya din ha sa table. So, si mama, habang nagasturya, kalit-kalit na lang siya ng utana. Ana siya sa kuha. Na, kinsa mong kuyog.
Diyos ko, mampod So, sa akong kalagot, sa akong kakurat, nga out of nowhere, ni kalit siya, pangutan na yung adto, akong gi-off ang video call. Walay char ha, mamatay man, I swear. Ako ra jud usa sa time nga to. Kay usually, ang ako mga friends nag-adto dito, ako mo abot ko sa uban nga room, kay daghan baya mi adto. So, every night or every Friday, nag-share mig mga pagkaon or something nga na. Pero kato nga time, ako lang isa. And then, kalit siya, upang tana, kinsa akong kuyog. Walay char ha. Dili siya binuang nga. Nagyod kay kuyog ato nga time. Ayaw may char-chari. Dili siya. Ako lang yun usaad to. So, sa akong kalagot, ako ang gi-off ang video call. And then, ako siyang gichatan. Anak ko nga, mga namunguta naman kaadto. So, dili ko sure kung ang iyang nakita is ang mga clothes na ko nga nakahang sa likod or nagit siya something nga nakita. As you know guys, ang Japan is taas kayo grade sa suicidal, negative ang vibes, kay hilom kayo, as in hilom kayo ang Japan at night, kay bawal jud ang magsaba-saba, kay atuan jud kag pulis, Diyos ko. So, kamo na may experiencing ana diri sa Japan, kay negative kayo. Story time about dun sa multo na nakita ko, na sabi ko kamukha nung filter na ginamit ko kahapon. So, eto nga yung filter na ginamit ko, and sabi ko nga dyan, then I realized this is how the ghost I saw looked like before. Only it was bald and a man. So, kung babalikan natin yung mga post ko, na ikwento ko na to before and medyo creepy lang na naalala ko siya kung kailan, same month and malapit na sa day na nakita ko siya. Pero teka lang, iinom kasi ako ng pampapayat na kape. Baka mamaya makalimutan ko sa kakakwento ko. Dito nga pala ako pumayat ng 10 kilos in 1 month. Tapos ginagamit ko na lang siyang pang maintenance para hindi na ako tumaba ng husto. Ayan. Successful naman kasi hindi na ako tumataba up to 64 kilos. Yun kasi yung dati kong timbang. By the way, masarap din tong kape na to. So, it was in November 2022 nung first time ko maka-experience ng creepiness dito sa Japan. Yun yung lumipat kami ng hotel ng asawa ko, and then parang feeling ko ang creepy-creepy, ang eerie ng pakiramdam na parang lumulobo yung ulo ko. Tapos merong humahawak sa paa ko. So, akala ko hangin lang, ganon. And then, nung nasa hotel na kami, every 3 a.m. nagigising ako ng walang dahilan. Kahit napagod ako, bumabangon talaga ako para magising lang. Tapos check ko yung phone ko, it's 3 a.m. past 3 a.m. Ganon. And ang nakakaloka, one time nagising ako doon na may humihimas sa paa ko. Kaya sabi ko, hindi na ako babalik sa hotel na yun kasi feeling ko nandoon talaga yung multo. After some time, nakita namin na yung hotel pala, malapit lang siya sa sementeryo. Actually, hindi pa namin alam na sementeryo yung dadaanan namin. Pero bago kami dumaan ng sementeryo, sobrang nakakakilabot. Yung, alam mo yung parang merong nakatingin sa'yo pero wala naman. Tapos tumatayo yung balahibo mo. Ganun. Tapos, ang malupit pa nun, napakanta ko ng I'll be watching you. Eh, di ba karaniwan, pagka kakanta tayo, yung first stanza, ganun. Tapos, wala ko narinig na ganyang music. Hindi ako LSS, out of nowhere. Yun yung kinanta ko. Sabi ng asawa ko, hala, may bumulong sa'yo. So, natakot na ako kasi yung asawa ko, nakakakita siya. So, hindi ko na lang inintindi, pero akala ko matatapos na yun doon. Pero nung pauwi na kami, eto na yun, yung nangyari na nakita ko talaga siya. Nasa plane kami, and then merong babae, tapos merong empty seat. Alam ko empty seat siya. Teka lang. Tapos, paglingon kong ganon, yung empty seat na nakita ko, meron ng tao. Pero nakalingon sa akin yung mama. Ang itsura niya, Japanese siya. Nasa 40-ish or 50-ish na. Tapos, nakatingin sa akin. Tapos, grayscale siya. Kamukha ko. Hindi ko naman masabi na tatay ko yun kasi parang hindi. Nga pala, nangyari yung incident na yan bago ko malaman, bago ko matagpuan yung puntod ng tatay ko.
So, hindi ko pa rin alam back then na patay na yung tatay ko. Though, meron akong kutob dahil napanaginipan ko na siya. So, yun, sabi ko sa asawa ko na meron akong nakitang ganun. And alam ko multo siya kasi hindi naman yun yung first time na nakakita ko ng multo. Actually, iba-iba po ang itsura ng multo. Merong walang muka, merong akala mo tao lang talaga siya. Wala pa ako nakikita yung mga duguan, ganyan. Pero alam mo na spirit sila. So, ayun na nga. Sabi ko sa asawa ko, baka mamaya sumama to sa atin sa Pilipinas. Lalo na kapag nakatitigan mo siya, tapos alam niya na nakikita mo siya. Ayun. So, nagkakaroon ng connection. Pero, eto na yung pinaka-malupit talaga doon. Kaya, feeling ko konektado silang lahat. Nung naalala ko na-recap ko na yung incidents na bago ko makita yung tatay ko, yung puntod ng tatay ko, na naginip ako. This is in April 2020, bago yata mag-birthday yung nanay ko, na panaginipan ko yung tatay ko. Puntod niya. Actually, hindi ko siya nakikita sa panaginip ko before. Pero merong isang lalaki na nagturo ng puntod niya. Tapos sabi niyang ganon, "Auntie, dito yung puntod ng tatay mo." Ngayon ko lang nakikinita na kamukhang-kamukha niya yung nakita ko na bald man na grayscale, pero yun nga lang yung nakita ko na nagturo sa tatay ko, payat siya sa panaginip ko. Pero itong lalaking to, kamukha niya, pero grayscale siya. So, I don't know if connected to or kakilala ko siya or kilala niya ako. Hindi ko alam. Pero ayun na nga. Naalala ko siya ulit. Kasi nakita ko yung resemblance namin nung naka-grayscale na ako and kamukha niya kasi. So, ayan. Tapos, ewan ko na naman kung coincidence na naman to or ang hilig ko lang magpagtagpi-tagpi ng kwento ha. This is a disclaimer. Pero, ayun na nga. Nangyari ito November 2022. So, same na naman ng month na to. So, I don't know kung meron ba itong pinopoint out. Kung merong mga medium dyan, ayan, baka mamaya masagot nyo or ma-debunk nyo itong video na to. So, ayan. Medyo, nandito pa kasi ako sa Japan. So, pag nagkukwentuhan pa naman sila, alam nila and mas lalo silang lumalapit. So, again, ito yung kape na iniinom ko. Endorse ko na rin Tokyo Coffee. And, ayan, yes, nagpapapayat na ako. Gusto ko na ma-maintain yung pagpapapayat ko kasi, ayan nga, meron akong puson. Ayaw natin ng puson. Ayun. So, ayan. Nagpapapayat tayo. So, ayan. Nagpapapayat pa tayo kasi nag-55 kilos tayo after ng Canada. Ayan. Ito yan. Kyoto Coffee. Bye. Talagang ganitong oras natin pag-uusapan yan. Bago ako magkwento, magtitimpla na ako nito para after nun, makakatulog ako nang hindi nag-overthink. Flex ko lang itong collagen drink na iniinom ko. One of the best deals dito sa TikTok. Nakakahimbing ng tulog, nakakaglow pa ng skin, at ayan, perfect para dun sa mga nag-overthink or sa ina-anxiety dahil nakakakalma to at nakakapag-reduce ng oxidative stress. At dahil nga tungkol na naman sa multo ang pag-uusapan natin, kailangan meron akong backup para makatulog ako ng mahimbing. May multo din pala sa plane. Oo naman, meron. Nakakita nga po ako and possible na meron din ngayon dito. Actually, karaniwan naman nararamdaman ko lang sila. It's because yung asawa ko, na-attract niya yung energy nila. Yung asawa ko kasi madalas siyang makakita. And yes, sa plane, merong multo akong nakita. So, yun yung pinaka-vivid ko at saka yung nakita kong nakatayo sa Commonwealth na sabi ko, parang hindi siya tao and ayun na nga. True yung nakita ko. Yung may mukha na multo na nakita ko, dalawa pa lang naman sa tanang buhay ko. Pero yung mga nagpaparamdam, meron. Yung mga pahaging-haging, meron. Actually, sa bahay na to, meron and hindi ganon kaganda yung aura niya. So, I will not go deeper yung nasa bahay namin kasi ito, masakit siya sa ulo and the more na pinag-uusapan sila, they know. Hindi ko din alam kung bakit nakakakita ako. Hindi ko din alam kung bakit meron ako nararamdaman paminsan-minsan. But I just know na meron talaga. Nakita ko na, naramdaman ko na. And yes,
meron ako narinig. Kapag feeling mo, tumataas na yung balahibo mo, tapos parang lumolobo yung ulo mo, minsan nga masakit pa yung ulo mo. And, ayan, yung electricity, yan, possible. Meron yan. Meron pa akong na-experience na hindi naman nakasaksak yung radyo, wala ding battery. In the middle of the night, natutulog kami, napabangon kami kasi bigla itong tumunog ng napakalakas. Tapos pagtingin namin, walang battery, hindi siya nakasaksak. Dati hindi naman ako naniniwala sa mga ganun. Pero nung na-experience ko na, ayun na. And the more we tackle about it, mas... Alam niyo yun, yung parang alam nilang nakikita mo sila, mas lalapitan ka nila. Kasi hindi naman lahat nakakatawid agad. So, iba kailangan pa ng tulong. Parang ganun yung interpretation ko sa kanila. But, katulad sa ating mga tao, merong good and bad. Pag mabaho, malansa yung amoy, ayan, iwas ka na dyan. Kaya naniniwala talaga ako na merong mga bagay or lugar na mabigat, pati yung aura, alam niyo yun, yung parang nagsasak ng energy natin, merong mga ganyan. And ayan na nga, the more na pinag-uusapan natin sila, yan, tumataas yung balahibo ko. So, busin ko na to. And good night. Swerte nyo if meron kayong makita dito. Pero, I don't think so. Good night. Hindi ko napapatayin yung ilaw dahil natatakot din ako. Guys, again, if you want na makatulog ng mahimbing, makapag-glowing skin, ayan, check out nyo na yung Yellow Basket. Natatakot din ako sa pinagkagawa ko. Ano ba yan?